Magandang gabi po sa ating lahat. So, Blessed Thursday po. Ngayon po ay napaka-buti ng Panginoon dahil narito po tayo ngayon na pagbubulay-bulayin ang salita ng Panginoon. So, nakalahati na naman na po natin ang isang linggo. So, tunay na biyaya sa atin na tayo ay narito po. So, bago po natin pong pag-aralan at pagbulay-bulayin ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong awa, Panginoon, dahil kami po ay ginising mo kaninang umaga, Panginoon, na muling harapin yung iyong biyaya, Panginoon, na gawin, Panginoon, ang iyong kalooban sa araw na ito. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, anuman po ang aming ginagawa sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Lord, kayo po sana ang magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon. Lord, kayo po ang maggabay sa amin sa puso't isip namin, Panginoon, upang pong bulay-bulayan ang iyong mga salita. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa mga nakikinig sa kanilang bahay, Panginoon, o kahit nasaan man sila, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon, na ikaw po ang makita nila sa oras na ito, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, ito ang aming panalangin, aming pong itinataas ang aming gabi na ito, Panginoon, na aming pag-aaralan, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbulay-bulayan ay makikita po sa Awit 16, verses 5 to 12. Basahin ko po. Ang sinasabi po dito ay, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit nakaragatan, mga ninuno natin doon dumaan. Doon naramdaman labis na kagalakan, makapangyarihang hari kailanman, siya'y nagmamasid magpakailanman, kaya huwag magtatangkang sa kanya'y lumaban. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay, at tulad ng pilak kami idinarang. Iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. So, meron lang po akong 3 puntos na i-share po, na ibabahagi po sa inyo sa verses na ito na ibinigay ng ating Panginoon. And una po sa lahat ay God's power over all the obstacle. So, ibig sabihin, walang pagsubok na mas higit sa ating Panginoon. Di po ba? So, napakabuti ang Diyos. Kaya po pinagbubulay-bulayan ko din po nung binabasa ko po ito na, oo nga, totoo nga, tunay nga na ang ating Panginoon ay mas higit na makapangyarihan sa lahat na nangyayari sa atin, sa lahat ng pagsubok. Sabi nga po, walang exempted sa pagsubok. Kaya nga po, na-remind din ako doon sa message ni Pastor. Di ba po, sabi nga po, di ba, magkaroon lamang po tayo ng kasing laki ng butil ng mustasa ng ating pananampalataya. And God is so faithful sa ating buhay. Di ba po ba? Parang, wag nating isipin, wag nating liitan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi nga po, sa lahat na nangyayari dito sa atin, dito sa lupa, sa mundong ito, meron tayong Diyos na mas makapangyarihan. Di po ba? Sabi nga po, there are no obstacle is too great for God. Kumbaga, isa po doon sa pagiging panatag natin sa ating buhay, sa mga pinagdadaanan natin, na ang Diyos mas makapangyarihan, higit sa anumang pagsubok na nangyayari sa ating buhay. So, di ba po, napaka-bless po natin na tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon, na
ilagay natin sa puso't isipan natin na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga nangyayari. Pangalawa po ay God tests and refine us. Di po ba? So sabi dito sa verse 10, O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay, at tulad ng pilak, kami idinarang. So dito po, makikita natin, di ba po, minsan, naiisip natin na, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa atin? Bakit ganito yung ating akala natin, minsan pag may pagsubok tayo, Lord, ayoko na, suko na ako. Pero, ito pala yung paraan ng Panginoon upang salain niya yung ating pananampalataya upang mas maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga, napaka-blessed natin kasi dumadaan tayo sa pagsubok. Kasi iniisip ko din po, Lord, paano kapag hindi ko ito pinagdaanan, itong ganitong sitwasyon? Ganito din pa ba ako katatag yung pananampalataya ko? Kung hindi ko po ito pinagdaanan, Lord, makakaya ko ba yung mga darating na pagsubok? So parang nire-remind ako ng Panginoon na kaya mo pinagdaanan yung mga pinagdaanan mo kasi kailangan mo maging matatag. Kailangan maging malakas. Kasi kung hindi mo pinagdaanan yan, yung pinagdaanan mo, paano ka magiging matatag sa susunod na pagsubok na darating sa buhay mo? Kaya oo nga Lord, no? Kaya pala yung mga pagsubok na pinagdaanan ko ay isa lang palang paraan para salain niya yung ating pananampalataya, para palakasin pa lalo ang ating pananampalataya. Kasi yun yung maging way para mas lalo tayo maging strong yung faith natin kay Lord, na mas lalo nating panghawakan yung pananampalataya natin sa Kanya. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Ang napakagaling niya sa sitwasyon na meron tayo. Diba po na napaka-powerful niya, napakapangyarihan niya. Yan yung mga pagsubok na pinanadaanin. Yun pala yung way para maging malakas tayo sa pananampalataya. Para papunta doon sa purpose na gusto niya. Di ba po ba? So, ikatlo po na puntos ay deliverance is God's specialty. So, deliverance. So, parang, Lord, bakit ganito? Di ba po ba? Sabi nga, God's deliverance is not just about escape. It is about leading us to a place of blessing. Di ba? Parang, Lord, bakit mo ko inalis dito sa trabaho na ito? Lord, komportable na ako dito sa anong meron ako. Tapos biglang aalisin sa atin ng Panginoon. Parang, Lord, ang lain mo naman. Bakit ganon? Di ba? Paminsan kine-question natin ang Panginoon. Lord, bakit ganito, ganyan? Okay na ako dito eh. Komportable na ako dito, Lord. Di ba? Ako minsan naisip ko, Lord, okay na ako eh. Bakit biglang ganon? Bakit biglang nawala na ako dito sa ganitong sitwasyon na meron ako? Okay na ako eh. Safe na ako. Feeling safe ko. Pero hindi po pala. So, nire-remind tayo ng Panginoon na minsan, kailangan niya tayong alisin. Minsan, kailangan nating masaktan. Kailangan may mawala. Kailangan may maalis sa atin minsan. Kasi, sabi nga, hindi iyon paraan upang mag-quit tayo, escape tayo doon sa sitwasyon natin, kundi inililigtas tayo ng Panginoon sa mas malalang sitwasyon. Di ba? Parang, Lord, ayoko na. Pero hindi pala. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa ginagawa niya sa buhay natin. Kasi yun yung purpose niya. Sabi nga, di ba po, God's deliverance is not just about escape. It's about leading us to a place of blessing. Kung hindi niya tayo tatanggalin doon, kung hindi niya tayo aalisin doon, kung hindi niya aalisin yung isang bagay sa atin, kung hindi niya aalisin
yung isang tao sa buhay natin, hindi natin makikita yung totoong biyaya sa ating Panginoon. Kasi hindi naman tayo hayaan ng Panginoon na masaktan, na masaktan, na umiyak, di po ba, na magkaroon tayo ng akala natin hirap tayo. Ito pala yung paraan ng Panginoon upang mas naidala tayo doon sa purpose niya, doon sa biyaya niya, na much better doon sa plano natin. Sabi nga, our plan is not better sa plan ng Panginoon. Yung plano ng Panginoon ay higit sa plano natin. Kaya nga pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon sa nangyayari sa atin, ipagpasalamat natin ang Panginoon kung ano man ang sitwasyon natin, safe man tayo, komportable man tayo, or nahihirapan tayo sa mga bagay-bagay na akala natin mahirap, na akala natin na hindi natin kasama ang Panginoon. Na nire-remind tayo ng Panginoon na sa lahat ng sitwasyon, maliit man o malaki na sitwasyon, ang ating Panginoon ay kasama natin. Pagkatiwalaan natin siya sa mahirap at sa madali na paraan. So, ang ating Panginoon ay napakabuti po sa atin. So, kailangan po natin na magtiwala sa ating Panginoon. So, yun lang po ang ating na-share ko po ngayon. So, napakabuti ng Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan na aming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Lord, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Naway, Panginoon, na sa iyong mga salita, Panginoon, ay kami ay na-remind kung gaano ka kapangyarihan, kung gaano ka kabuti sa buhay po namin, na kailangan namin magtiwala, Panginoon, na aming pananampalataya, Panginoon, ay mas higit pa doon sa mga pagsubok na nangyayari po sa amin. Lord, ano man ang sitwasyon na meron kami ngayon, Panginoon, kami po ay nagtitiwala, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagre-remind po, Panginoon, sa amin na Ikaw, Diyos, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, nagbibigay sa amin, Panginoon, araw-araw, Panginoon, na ibinibigay niyo po sa amin yung hope na magawa, Panginoon, yung plano niyo po sa buhay po namin, yung purpose po namin. Lord, maraming salamat, Panginoon, nire-remind mo kami na kahit anong sitwasyon na meron kami, Panginoon, na kami po ay magpapasalamat at magtitiwala, Panginoon, dahil Ikaw po ang mas makapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, mga nakikinig ngayon, Panginoon. I-bless mo sa kanila, Lord. Tunay, Panginoon, na Ikaw po ang kumikilos, Panginoon, sa bawat buhay sa isa't isa, Panginoon. Lord, ano man po ang kanilang panalangin sa personal prayer po nila, Lord, i-bless mo sila, Panginoon, ibigay niyo po, i-answer mo, Panginoon, kung ano may kalooban mo sa kanila, Panginoon. I-bless mo kami sa gabi na ito, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. God bless po.